kung so ayan, continue tayo. So water distribution. So for now, we have to move on pumps na base of the type of power required. So pumps daw, merong electrically driven pumps, gasoline engine pumps, steam engine pumps, tsaka diesel engine pump. So sa type naman ng service, merong low lift pumps, may high lift pumps, deep well pumps, booster pumps, standby pumps. So pinaka-common dito is yung deep well pumps sa mga siguro sa mga may mga deep well. Yung booster pumps naman sa mga high rise saka sa mga low mid rise building, no? Standby pumps. Yung standby is ano lang siya, parang backup lang siya. Based on their principle of operation, displacement pumps, centrifugal pumps, air lift pumps, impulse pumps. So, yung based on their principle of operation, ito yung mga types ng pumps lang naman. So, pero meron siyang intended na ginagamit, no? Kasi displacement pump, meron din siyang pinagagamitan. So, na centrifugal pumps yung pinaka-common na ginagamit natin. So, displacement pumps, usually vacuum is created mechanically by movable parts of the pumps, no? Meron siyang movable parts sa pump, vacuum siya. Need to say, ano siya, tawag niyan, parang hinihigop, may suction, no? May siphonage. Reciprocating pumps, yung isang type ng displacement pump, yung reciprocating pump. Simple hand-operated reciprocating pump, power-operated deep well reciprocating pump, single-acting reciprocating pump, double-acting reciprocating pump. Ito yung mga types ng reciprocating pumps. Pero, reciprocating pump kasi, ganito lang siya, no? Ganito pala siya, no? Hinihigop niya. Merong inlet, merong outlet, no? Meron siyang diaphragm. Pero parang, alam yung sumpak. Yan. Alam niyo yung sumpak? Yung parang, pag nag-rotate siya dito, parang, ano lang siya, concept ni yung sumpak. Yeah. Wala. Ito, pag nag-move siya, ganyan, yung diaphragm niya, ganyan, uusog. Kasi parang lulobo siya ng ganito. So, I mean to say, pag move niya ng ganyan, move to ng ganyan, so yung inlet, nakatutok siya sa water, sa source. Siyempre ito diaphragm, no? Nagsasuction ng tubig. I mean to say, nag-suction, mayroong suction na nangyayari. Suction. So, sinasak niya yung source from inlet, so huhugot yun ngayon. Yan. Lalabas siya dito. Pero paglabas niya, merong force na pabalik. No. Pabalik. Parang, ito, pagbalik niya, siyempre ito, umiikot. Ito, ganyan lang siya. Form niya, no. Pagbalik niya, ngayon, yung diaphragm ng lumobo is magpa-flatten. So, mean kasi yung pag-flat niya, nag-release siya ng air. So, nagkaroon ng force, nag-discharge na dito sa outlet, no? Ayan. Pero kasi, si rotary pumps naman, not suitable for handling liquids containing suspended matter because of the close fitting of the rotors. So, ito siya, the rotor. So, meron siyang rotor. Parang may mga bearing siya dyan. Rackets. Yan, umiikot lang siya. So, hinihigop niya yung tubig dito. Sa part na to. No? Dito. Partial vacuum created at this point. Merong vacuum na nangyayari. So, pag ikot niya ganito, ikot niya dyan. Tapos ito ganito yung ikot niya. So, nangyayari, nahihigop niya yung yung tubig. Pumapasok siya yung ganyan dyan. So, pagpasok niya dyan, water create around both sides of the pan. So, mean say, dumadaan yung tubig siya dito. Dumadaan yung tubig dito sa may mga racket niya.
meshing teeth form a seal that forces water into discharge line. So, merong sheet teeth dyan na meshing. Ito. Yan yung nagpo-force para palabasin yung tubig. To locking. No? Yung tubig. Rotary pump. So, pag rotary pump, may rotor. Parang may mga rocket siya, no? Sprocket. Ito. Sprocket. Para siyang ganyan. Pagka reciprocating, force lang. Ito lang, no? Diaphragm. Yung pinagkaiba. Ang tawag dyan is displacement pump. So, dalawang yan. No? Displacement pump. Kasi nagkakaroon ng suction through rotor and then diaphragm. What if naman is centrifugal pump? Pinaka-common na ginagamit natin. Work on the principle of centrifugal force. Yan, centrifugal force. Yan. Yan, parang ano lang siya, rotor. Pero dito kasi, sa volute type, meron tayong volute type, meron suction. Dito lumalabas yung suction, dyan sa suction point, dyan pumapasok yung tubig. Now, pagpasok ng tubig, yung impeller, yan yung magpupush sa tubig. Palabas dito sa case na to. Makikita yung arrow, palabas na dyan sa volute na yan. No? Meron namang turbine type. Meron suction point, and then marami siyang components, meron impeller, diffusion, and diffusion ring. Parang ano lang siya, volute type, pero kasi dito turbine type na siya. Now, yan. Maraming components. Sunod, si airlift pumps. Si airlift, from the word itself, airlift. So, parang compressed air lang yung principle. So, ito siya, no? So, si air yung nagpo-push para lumabas yung water, no? Yung water dito. So, yung pag-push ng air, so, papasok na yun si air. Magpo-push siya dyan, yung fluid is lalabas. So, ganyan siya. Pero, yung tawag doon sa pump na yun is airlift pumps. Nag-introduce siya ng compressed air. Now, sa impulse pumps naman, this pump is also called hydraulic ram and work on the principle of momentum or impulse. So, principle ng momentum. So, parang ganito lang siya. Makikita nyo guys, parang ganito siya, no? Ayan, may matas na elevation, point of view, gagamitan. Meron storage pan para dun mag-storage na yung tubig. And then yung spring intake natin, dito na siya, no? Yung sa, ano kasi, sa impulse, ginagamit niya dito yung impulse, mismo yung epekto ng gravity para maipataas. Yung, mean to say, pagbagsak ng tubig, ganun din ang tawag niya, peristalsis or paglabas niya doon papunta sa solid tank, no? Gumagamit siya ngayon ng impulse or yung principle ng momentum. Yung pagkaroon ng hydraulic jam, yan, nagkakaroon ng ayan yan, 9% water runs off, drive water expelled from check valve. So na parang pagbagsak niya, nag-run off na, yan. Yung pagbagsak niya, 90% water runs off pagbagsak. So ngayon, yung ano doon, yung pump, yung check valve, nag-expel ng tubig. No? Parang sinasalo niya yung impact galing sa gravity. Pagsalo niya, sa pagsalo niya, yung impact niya, natulak niya yung tubig papunta dito sa storage tank. No? Yan. Kung sa impulse, sa iron, no? Parang dalawang column. Binato ko siya or sa bilyar na lang. Yung dalawang balls doon. Inano ko siya, parang binato ko siya dito. Yung impact niya ng force doon, yung ilang force dito, matatransfer na yun yung force dito sa balls, sa jolly na to. No?
Yung pag-talsik niya, na-transfer yung force dito. So ngayon, yung Jolene, ano siya, mag-move siya towards this direction. Pero yung force mas kung malakas yung force, malakas din yung talsik niya. Na, dito din siya. Ganito din yung concept, yung principle ng momentum dito sa impulse pump. Yung pagbagsak ng intake, spring intake, yung tubig dito na mumuo, matutulak. Tutulakin siya. Parang aangat na siya dyan. No? Ganyan siya. Ganyan yung idea ng impulse pump. So, ayan. Meron tayong air lift pumps, impulse pump, centrifugal pump, tsaka positive displacement. Kung mapapansin nyo, yung idea lang naman is para ma-transfer mo yung water from source. No? Pero magkakaiba-iba sila ng method. Meron gumagamit ng hangin, yung airlift. Meron gumagamit ng principle ng momentum, yung impulse. Meron gumagamit ng parang hinihigop mo, parang tumpak, yung diaphragm. Yun yung reciprocating. Gumagamit naman ng parang hinihigop mo, parang humihigop ka ng sabaw ng noodles, yung rotary, no? Yan. Yung mga principle na ganyan. Factors affecting the selection ng pump, siyempre capacity, reliability, yung cost, yung gastos mo, yung maintenance. Siyempre kapag pipili ka ng pump, dapat hindi mas gaano ma-maintenance, no? Kasi diyan ka madadali, no? Siyempre kailangan pa rin ng mga return of investment na calculation or computation. Yan, yung power, hindi ganong kataasan kasi yung kilowatt hour niya, kung masyadong mataas, mas costly yung pump na yun. Efficiency, meaning to say, nagagamit talaga siya ng tama sa pinagagamitan nito. No? Depreciation, yung pagbaba ng presyo habang tumatagal is talagang hindi naman gaanong bagsak ng isang buwan, isang taon. Hindi lang siya naluluma, no? Cost of labor, yung pag-install, quality of water, yan. Total leak of water required, number of pumping units required, ganyan. Ilan yung pumps na kailangan. Yan yung mga factors na nakaka-apekto kapag pumipili ka ng pumps mo. Bakit kailangan natin ng pumps? Because may mga consideration tayong kino-consider kasi yung source ay yung point of uses is nasa taas, no? May mga cases. Total lift pump, lift of pump. Meron tayo dito total lift. Yung HS naman yung suction lift. Formula na to. So, ito, discharge lift. And then, meron tayong loss of head or head loss due to friction. Now, si loss of head due to friction, pag mga friction usually, sa pipe na siya, sa klase ng pipe. Kung concrete, kasi tayo sa distribution, wala naman tayong concrete na ginagamit. Yung mga unang panahon lang, usually mga open channel, sa concrete talaga siya. Sa plastic siguro, tsaka sa GI, yan. Yung friction niya, so common na ginagamit. So, tatandaan nyo na siya. Usually 0.13 kapag mga, kung Mannings ka ata doon. Kung Mannings yung titignan mo, no? Nasa 0 point something yata yan. Ayan. Yung total lift of pump, total dynamic head lang naman siya. So, total suction mo, yung suction mo, mag-draw ko. Suction lift. Total lift of pump, ganyan. Wait. Sorry. Sorry, nandito yung pump mo na kasi yung source mo. So, ito yung suction mo. Suction. And then yung discharge mo, ito naman. Tapos, loss of head due to friction. Siyempre, yung type ng pipe. Kung plastic siya, smooth siya. So, malit lang yung loss of head mo. Actually, 0.0 something siya. No. Tapos, yung kabuuan niyan, tinatawag ni total dynamic head or total lift of pump or total dynamic head lang naman. No? Or head. Yan. Yan siya. No.
Next. Ayan siya, no? Meron kang overhead tank dito, meron kang pump, merong rising main, may suction pipe. Yan, may river ka dito, yung pinagkuha mo is river na yung source mo. Yung pagkuha mo ng river papunta sa pipe, yung tinatawag na suction head. No? And then pag suction head mo, i-discharge mo ngayon siya galing sa pump na to, papunta dito sa overhead. Yung tawag dun is discharge leaf or discharge head. No? Yung total niya is tinatawag na total dynamic head. Yung formula yung ginagamit para ma-compute yung friction loss is yung calculating the head loss, yung Hazen-Williams formula. Common na ginagamit kapag magdi-design tayo ng distribution water. Kahit sa EPANET, yung default formula niya talaga is Hazen-Williams, HW. Now, siguro memorize nyo naman to kasi meron kayong separate discussion sa computation ng hydraulics na. I don't know kung sino yung magdi-discuss. Pero kasi dito, madali lang naman siya i-memorize, no? Kasi Hazen-Williams, friction head equals 10.67 lang naman, length tapos Q raised to 1.85. So, dalawa yung 1.85 dyan, isa yung 4.87. Now, kapag ka Hazen-Williams, yung kailangan mong tandaan dyan is letter C, roughness coefficient. Now, kapag Mannings, yung roughness, niya, di ba? N, letter N siya, yung roughness coefficient niya. Si Darcy naman, F, no? Friction. Yan. Where HF is the head loss due to friction. So, this one, siguro, major losses na talaga siya. Now, kapag mga minor kasi, mga pipes lang siya, fittings, valves, yan. Yan. Length of pipe, flow of rate, actually cubic meter per second siya. Diameter of the pipe, meter or millimeter. Roughness coefficient, given na siya. May table dyan sa white book nyo, fluid dynamics or hydraulics. Yan. Basta tandaan nyo lang itong formula na to. Yan. Direct substitution na siya. Direct value sa mga board exam. So ito, I don't know kung na-discuss na sa inyo yung mga formula to. So, siguro, kapanyo na to. Siguro may, na kayo, memorization formula. Yan, roughness coefficient. Pero nga tayong table. Kapag cast iron and rough iron naman, yung C niya, roughness coefficient C, typical design value niya is 100. No? Pero kapag clean tsaka new pipe, 130. Kapag 130. Pero pag wala namang nabanggit na clean, new pipe, cast iron, and rough iron, hindi siya 130. Walang nabanggit na ganyan. 80 to 150 na siya. Now, usually set ka 100 typical value. Yan. Kapag copper, 130. Kapag cement line, 140. Plastic PVC or ABS, 130. Steel, welded or seamless, 100. Mapapansin niyo dito, kapag copper, glass or brass, 130 siya, no? Parang, parang mas smooth pa siya, no? Hindi na tayo matapos, guys. Totally full pump. Ayan, meron tayo ditong diagram, motor horsepower, brake horsepower, water horsepower. Ito naman, pag nagko-compute ka ng mga water horsepower, brake bhp, WHP. Kapag MHP, baliktad to, hindi to MPH dapat. MHP dapat eh. HP losses at motor due to conversion of electrical energy to mechanical energy and other motor efficiency. Mean to say, from electrical, i-convert mo siya into mechanical. So, key motor siya, no? So, from that, magkakaroon ng brake horsepower. Si brake horsepower, no? Brake horsepower loss at pump due to slippage and friction of shaft and other pump inefficiency. Nagkakaroon din ng horsepower loss dahil sa slippage, ng friction ng shaft, yan. And then, magkakaroon din ng water horsepower. Parang ganyan. Si motor, tapos si brake horsepower, and then si water horsepower yung output. No? Yan. Ito yun. Totally proof pump.
standard na to, discharge niya, may mga unit niya, cubic feet per second, or cubic meter per second, or cubic meter per second din. Yung unit weight niya, or gamma, 2.4 in English, pounds per cubic feet. 1,000 yung pinaka-common kapag SI, kilogram per cubic meter. And kapag Newton naman, or naka-unit weight talaga siya, weight, in terms of weight, 9,110 cubic meter. Total niya, yan. Yung K-factor, wag niyo nang ano to. Pag sinabi kasing K-factor, yun yung factor kung gaano siya nagdi-discharge, no? Ayan, percent motor efficiency, brake horsepower output, over MHP input, WHP output, BHP input. I don't know kung naano na to sa inyo. Siguro to. Para mas madali nyo matandaan. Ito na lang, MHP motor, or hindi din. MHP ay motor, and then pumps, no? Dalawa sila. Yung diagram na to, magdilig ka sa'yo. Dito si motor horsepower, no? Horsepower ni motor, and then may brake horsepower, and then may water horsepower. Kapag kukuhanin mo yung motor efficiency, si BHP, divide mo lang kay MHP. Parang from right to left ka ngayon. Diba, ito papapasin mo, kay motor, BHP, divide mo lang siya kay MHP. Efficiency, hinahanap natin na efficiency. Yun. Divide mo lang ito. BHP divide MHP. Efficiency ni motor. No. Times mo yan sa 100 kasi efficiency in terms of percentage tayo. Kapag ano naman, pump efficiency, nahanap natin pump, ito. I-divide mo ngayon si WHP, si BHP. Parang patras ka, no? From right to left ka. Papansin mo, BHP ay water horsepower to brake horsepower times 100. Pump efficiency ka. Now, kapag percent overall, paano kung percent overall? Siyempre, kung ano yung last, i-divide mo siya sa pinakauna. Ito, no? So, HP, MHP times 100. Overall efficiency. No? Saan siya ginagamit? Ginagamit siya sa formula na hinahanap mo yung water horsepower na U times PDH. No? PDH over 3960. No? Kapag motor horsepower, dito times mo lang yung motor efficiency niya. Dito sa baba. No. Kapag kapag BHP naman, parang ganito kasi siya, WHP divide efficiency ng motor. Kapag nakuha mo yung WHP, efficiency ng pump, no? Pump efficiency. Ganyan. No? Parang ganyan lang siya. So, ayan. Delete ko na. So, I hope na sundan nyo. Tatandaan nyo lang yung diagram na sinabi ko. From right to left ka. Kapag kukuhanin mo yung efficiency. No? I think meron naman siyang separate discussion dito.
Water pressure management diagram, ayan, kailangan meron tayong pagma-manage ng pressure. Kasi may iba, merong elevated yung bahay, yung iba nasa baba, yung iba nasa pinaka highest pressure, no? Let's think of this image. Merong reservoir sa pinakataas, no? Pero sa reservoir na yan, meron kang pagdidistributan, no? Distribute ka dito, distribute dito, and then dito. Papansin mo, masyadong napakababa to. Mean to say, kung sino yung may mas mababang elevation, yan yung may mataas na highest pressure. Kasi mataas yung pressure talaga dyan. Kasi pababa eh. No? Unlike dito na konti lang yung maliit lang yung kakailanganin. No? Siguro, mababa pa yung pressure niyan, dadaan pa dyan. No? May mga cases kasi na, halimbawa, pantay siya, no? Halimbawa, pantay siya dito. Nandito yung bahay. Linawang ko. May mga cases na, for example, pantay siya dyan, no? Pero dito mababa. Nandito yung bahay mo ngayon. Pero yung source nandito. So ngayon, mangangailangan ka dyan ng booster pump na tinatawag, no? I-boost mo yung yung water. Kasi pantay siya eh. Although dumadaan naman yung tubig, kasi mababa nga yung pressure. Kasi pantay siya eh. On the same level sila ni reservoir tsaka ni household, no? So kailangan para maging mataas yung pressure niya, adequate naman yung quantity na re-receive ni household, siguro mag-i-install ka dyan ng booster, no? Kailangan mag-install ka dyan ng booster. Nangyayari siya sa mga high-rise building, no? Mapapansin mo, hindi kaya nag-iisip or di kaya nag-overthink na paano kaya nila na-maintain or dito sa pinakatuktok ng building na-maintain yung pressure dyan, yung ginagamit na lumalabas sa tubig sa gripo. Huwag kayong ma-worry kasi meron sila dyan dual system na ginamit. No? Meron sa taas elevated water tank o yung tinatawag na EWT. And from that elevated water tank, hindi mo na kailangan mag-gravity. No? Gravity lang. So, since pagbagsak nyo dito, kasi yung pressure diagram natin, parang ganito. Siya, no? Parang inverted, ay parang triangle na palaki, no? Dito, kung mapapansin mo, yung pressure niya mababa pa, no? So, para magpantay siya, para pumantay siya, equal siya, so, kailangan mo ng booster pump, no? So, ngayon, yung highest dito, makaka-receive ng equal. Kung ano yung nare-receive sa baba, ganun din yung nare-receive. So, mataas, no? Hanggang 6th floor siya. I think hanggang 6th floor si booster. Kasi nakapag-design na ako ng booster pump sa mga high-rise building. Yung dating work ko as design engineer, no? Ganyan siya, no? Pero kapag dito kasi pwede na siyang mag-gravity, no? Gravity na dyan, down. Yung iba naman, yung dito naman hanggang level, nasa podium level siya, usually, gumagamit naman sila ng pump. So, masyadong magastos, no? Yung ibang high-rise building, diretso gravity na siya, no? Gravity. Tapos bumabalik, parang may bumabalik na ganyan. Kasi may hydraulic ram, parang nag-insist na impulse pump, may impulse pump na nangyayari. So bumabalik, no? So, talagang mapapansin mo, adequate yung distribute ng water sa isang high-rise building, no? Pero kasi, since mataas siya, high-rise siya, so possible, dito sa pinakababa, mag-collapse or pumuputok or mag-cracks yung mga pipes. So what are the treatment na iti-treat natin sa kanya? Siyempre, yung PRB. Maglalagay tayo ng PRB setting. May mga setting tayong nilalagay based on the pressure diagram na ganito. No? Yan, mga settings. Actually, dito, maglalagay ka, tapos dito, no? Para ma-reduce yung pressure mo. Because of the gravity. Ganyan lang siya. So,
the idea, same lang siya dito sa Healy. Since same on the same elevation sila ni reservoir and then the household, maglalagay ka ng booster. So, ganyan, buboost mo siya dyan. Pero yung ibang connection, gravity na siya, pupunta dito. Pero, para maiwasan yung mga crack sa pipes or leakage or pagputok ng mga fittings, siguro maglalagay ka ng PRB. No? Para bumawas naman yung pressure niya. Yung idea dyan. No? I hope you understand the concept of pressure management. Kasi pangunahing problema natin talaga is yung pressure. Water pressure, definition head, relates energy in an incompressible fluid like water to the height of an equivalent column of fluid. Static head, potential energy of the water at rest, measured in a feet of water. Static pressure, pressure of water at rest, measured pounds per square inch. Yan, PSI. Dynamic pressure. Yung dynamic pressure equals actual pressure lang naman. At ang tandaan nyo lang, 2.31 feet is equals to 1 PSI. Gamit na gamit siya. For example, mayroong question dito, how far above the supply line must the water level in the water tower be in order to provide a minimum 40 PSI? So, ilang feet down na water yung supply line para para mag-provide ka ng minimum na 40 PSI. So, madali lang. So, 40 PSI, yung 40 PSI dito, i-divide mo lang siya i-times mo siya dito i-multiply mo kay 2.31, na? Basta tanda mo lang tong conversion factor nila. So, I think madali siyang i-memorize kasi nagagamit naman siya sa ibang situation problem. Head loss naman, energy loss due to friction as water moves through the distribution system. The head loss, nagkakaroon ng head loss because of pipes, fittings, elbow, these reduce, etc. Mga anong fittings pa yan. Equipment like pumps, meron silang mga head loss talaga. Kasi bumabangga sila sa mga equipment, saka sa mga fittings. No? Dumadaan sila dyan. Merong tendency na i-scar nila or nadadaanan nila yung mga fittings. Parang nagkakaroon ng pagbangga kahit pa maliit na factor yon. So, malaki pa din yung impact niya sa tubig, no, sa pagdaloy sa distribution. Yung mga major losses naman, mga losses associated with friction per length of pipe. So, ibig sabihin, yung mga friction natin sa pipe, yan lang yung natin, yung major loss. So, ito yung pinaka-importante, yung major loss. Kasi, habang pahaba yung distribution pipe natin, meron dyan, sa ganyang haba, sa ganyang length, merong friction na nangyayari. No? I think sa plumbing meron siyang discussion dyan. Sa head loss. Sa head loss, tandaan, sa head loss, sa mga fittings, sa elbows. Itong mga minor losses na to, si pipes, fittings, elbows, mga minor losses siya. Pag mga major losses, mga friction per length na siya, more on friction sa pipe na siya. No? Ito yung sinasabi ko, minor losses, head loss associated with bends, fittings, bulbs, ganyan. For example, nag-bend yung pipes mo, tapos yung dali mo bumangga dito. Nabawasan siya, no? Kasi bumangga eh. Kahit pa sabihin natin na, siya, na tawag niya, yung smooth elbow siya, no? Yung tinatawag na, parang long smooth na elbow, no? Dumaan siya dyan. Pagdaan niya dyan, may bumawas kasi lumiko siya, nagbawas yung energy niya, no? Parang nag-banking ka, nag-reduce ka ng speed mo para mag-banking. Ganyan nangyayari sa tubig. Nag-reduce sila ng energy. Nagkaroon ng head loss. So, this one, minor lang siya. Kasi, yan. Dinaanan lang naman. So, unlike kay, major losses, friction tayo yung pinaka-important. So, parang, example, sa ganitong haba ng pipe. So, this one, 100 feet. So, sa 100 feet na yan, merong nagkaroon ng, let's say, for example, 2
Yan. Yan, 2 feet. No? Na friction. Sorry. Yan. Doon na friction sa loob ng 100 feet meron dalawang. No? Head of moving fluid measured in feet of water. Yan na, paulit-ulit tayo. Dynamic head, total dynamic PDH lang naman yan. Static head minus the head loss. Ganyan lang naman siya. No? Ayan, so patapos na tayo. Meron lang tayo ditong code. Any idiot daw can build a bridge that stands, but it takes an engineer to build a bridge that barely stands. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. So, mean to say, kailangan, yung pa nagbabasa tayo ng mga libro, especially sa mga codes, kailangan lawakan natin yung imagination natin sa nababasa natin. Kasi yung knowledge natin, limited lang siya. No? Hindi tayo nagre-rely sa knowledge ng iba kasi meron din tayong sariling understanding sa mga binabasa natin. So, that's for all today. So, dyan na po nagtatapos ng ating discussion regarding on the water distribution system. So, kapag nagdi-distribution, to summarize, meron dapat tayong source, no? Merong design population, ano pa? Meron storage tank, pumps, para mag-convey ng water from source to household, no? Yung household, meron dapat siyang design number ng population kung ilan para ma-cater natin yung demand na dinidemand nila sa tubig, no? And then meron tayong iba't ibang grid system. Meron tayong iba't ibang distribution system. Meron tayong loop, meron dead end, no? Kapag dead end, mababa yung pressure niya. Kapag loop, equal yung distribution, tumataas yung pressure niya. Mababa yung head loss. Unlike a dead end, mataas yung head loss. Ano pa? Kailangan din natin ng maintindihan yung mga computation regarding on the water distribution. Siguro, I think, malalaman niyo siya na separate discussion sa computation discussion sa hydraulic. Yan. Yan siya perfectly discussed talaga dyan sa hydraulic. Masyadong importante na malaman yun. Yan. And then pag nagsiselect ng pumps, kailangan yung makuha mo yung total dynamic head para at least yung selection mo ng pumps mo is suitable for that total dynamic head. Kasi kung mas mababa naman yung pagsiserban mo tapos mataas yung total dynamic head ng pump mo, siguro nag-oversize ka. Kailangan eksakto ka or approximate ka, malapit ka sa design ng total dynamic head. Hindi ka dapat tumaas doon, no? Di baling magkulang, di baling sumobra ng konti, wag lang magkulang, no? Wag lang sobrado ng sobra, no? Yan, kailangan may alam ka or knowledge ka sa pag-compute ng pumps. Ayan. And then, kailangan din siguro malaman mo yung mga treatment, no? Treatment sa kanya-kanyang source. Either surface or groundwater. Ayan. Kailangan alam mo kung anong pipiliin mo na treatment. Treatment techniques. Diba? Kung surface water ka, kailangan complete treatment ka. Pero kung groundwater, siguro mga disinfection lang yung ini-include dyan. Pero aside from that, meron pang siguro pang pababa ng hardness, yung mga water softening na treatment, no? Actually, mapapansin nyo sa mga water refilling station, no? The others, discussion ko, ayan, siguro na-discuss ko naman lahat. Yung tandaan lang sa pumps, yung diagram, di ba? Yung motors, tapos pumps, yan. Tapos, during board exam nyo, sulat nyo lang yung diagram nyo para maka-build up na kayo ng maraming formulas out of there. Ayan, dyan na po nagtatapos ang ating session for today. So again, if you have any clarification or questions, you can raise it on the chat box po or chat na lang po kayo sa messenger kung medyo
na delay po yung ano, signal dito sa inyo. Ayan, or yan yung mga materials naman na na-discuss ko, to be sent naman sa inyo, Ma'am Banji, ayan. So, again, thank you po sa ano, pag-attend. So, ayan. So, wala na po kayong tanong? Kung okay na po, gusto ko pong malaman kung may tanong pa kayo. Chat na lang kayo sa chat box kung okay na. Kung wala naman ng tanong, kung okay na. Kung meron pa, so chat na lang kayo sa chat box. I think parang walang nag-chat-chat, so tapos na ata tayo. So, ayan. Thank you guys. Ayan. Thank you. Okay na po, ma'am.